Hello, shoutout po sa lahat ng viewer natin, followers, at sa lahat ng friendship natin forever. Magandang buhay at sa inyong lahat ng pagpapala ng ating Panginoon. Okay ba yun, Pastora Bubot? Okay po, okay na okay. Noon po nahiya ako pag tinatawag akong ganda. Doon niya ganda pa. Mas maganda naman ako, sa akin na lang yon. Pero nung sinabi po ni Pastora Donya Sally Ganda na ay tatanggapin mo yung pastora, i-declare mo yung kasi Amen. lalong nagmamanifest. Yes. Diba? Lalo na, ito po, diba, nadadagdagan ng edad natin. So, hindi na mapigil. Pero habang nadaragdagan ng edad, lalong gumaganda. Amen. Diba? Yan ang gusto ko sa iyo talaga. Madali kang matuto. Opo, yan yung mga hindi ko nga alam kung ate ko kayo o ako ang ate eh. Ay, ate mo ako. Ganun ba po? Ilan taon ka na ba? Lang. Opo, How old are you? Pag-usapan ng edad. But we're proud to be our age, di ba? Sige nga, Pastora Ganda, how old are you? I'm 45. 45? Hindi, 65. Matanda ka sa akin kasi 43 lang ako. Mas matanda. Kaya ate mo ako. Okay. Opo. Sige po, mga viewers, ayan po, sige po, kayo po ay mag-share ng ating broadcast daw. Parang feel na artistahin talaga no? Ng ating pong FB Live ngayon. Kasi yes. Maraming beses ko nang nadinig ang ating Donya Ganda at ang kanyang si Bishop. Maraming beses na po. Pero tuwing maririnig ko sila, meron akong natututunang bago na talagang tinatanggap ko sa buhay ko at nakikita ko naman, nahahawa po ako na mamanifest po yan. Praise God. Diba? Praise God. Sige na po, kwentuhan nyo na po kami. Salamat, Pastora, dahil napakabuti ng Panginoon. Mula nung naranasan namin ang pagbabago ng Panginoon sa buhay namin, naranasan namin yung pagpapala, bukas na kalangitan, mula na nakakilala kami sa Panginoon, mula nang si Jesus na naging hari Panginoon ng buhay namin. Dati kasi, nasa labas lang siya ng pintuan, pero nung hinayaan namin siya na kumontrol ng lahat, ng parte ng buhay namin, negosyo namin, pamilya namin, nabago talaga. Sabi nga, hindi makapaniwala ang tao kung paano kami pinayaman. At hindi lang basta kami pinayaman, pinaganda pa, hindi lang basta pinaganda, pinatalino pa. Kasi naunawaan namin ang salita ng Lord na kung sabi nga, ang topic natin ngayon about faith. Sabi nga, ang pananampalataya, yung mga bagay na di mo nakikita, pero natitiwala ka sa mga bagay nito. Pero ang pananampalatayang walang gawa, pataya sa harapan ng Panginoon. Kaya kailangan, sabi ng Panginoon sa James 1:22, be a doers of the word and not only a hearer. Naunawaan ko, hindi lang basta ako nakinig, hindi ko lang ito pinamuhay, pinahamahagi ko, at pinagtiwalaan ko. Natutunan kong baguhin ang bibig ko. Natutunan akong magdeklara ng buhay, ng pagpapala. Sabi nga ng Numbers 14:28, surely as I live, declares the Lord, I will do to you, Donya Sally, the very things I heard you say. Yan, maunawaan ko yun, 1990, na bago takbo ng buhay namin. Like ko sinasabi, magkaka-refrigerator tayo, magkakaroon tayo ng maraming truck, magkakaroon tayo ng maraming bahay, magkakaroon tayo ng malawak na negosyo, hindi lang tayo pang Pilipinas, pang international pa. Mangyayari ba yun kundi at tayo naniwala at sinamahan tayo ng Panginoon? Kaya maging tayo, sabi nga sa 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but of love, power, and of love, and of sound mind. Kaya yung mind natin, ito yung magpe-pray ako, Pastora Ganda. Like sinasabi, Lord, likhan mo ako ng isipan na bumula sa'yo. Mga matang nakakakita. Maraming tao kasi, andyan ang blessing, hindi makita. Mga tingang nakaririnig. Maraming tao ang naririnig, tinig ng kaaway. Pero ako sabi ko, Lord, salamat sa pagpapala. Masaya ako lagi. Wala akong bahay, wala akong refrigerator, wala, malinis ang kapaligiran. Pero nang nagsimulang pinagtiwalaan ko sa salita ng Panginoon, nang unama ako Genesis 1:1, dilimang bumabalot dito. Pero nang nagsimulang kumilos ang banal na Espiritu Santo at nagdeklara, magkaroon ng liwanag. Wow, ang galing naman. At yung liwanag ni Jesus, yun ang nagmanifest sa buhay ko. Kaya pag uwi ko ng bahay, dito ko lalagay ang refrigerator ko. Dito ko lalagay ang TV ko. Masaya ako, pero yung bahay namin malinis. Walang gamit. Pero maliit lang, siguro mga 20 square meter yung minana ng asawa ko na isang kwarto. Pero ando na lahat. Pero habang nakatingin ako, natingin ko doon palasyo. Kaya ang pananampalataya, mga bagay na di mo nakikita, pero nagtitiwala ka sa mga bagay na ito. Kaya nga, ang pananampalataya walang gawa, patay sa harapan ng Panginoon. Hindi kami naging tamad, naging masipag kami. Nagkaroon kami ng
ng puso talaga na Lord, lagi inasa namin sa Lord. Kaya ang tawag nga sa akin ng iba, ayan na yung babae pinagpala. Kasi wala akong ginawa kundi sa biyaya ng Lord, pagpapala ng Panginoon. At naunawaan ko yung power and authority na nagbibigay sa Panginoon, ayun ang nasa sa buhay ko. Amen ba, Pastora? Kaya natutunan Amen. ko na magtiwala, maniwala sa salita ng Panginoon dahil I can do all things through Christ who strengthened me. Amen. Kailangan talaga yung lakas ng Diyos ang maging lakas mo. Nung matutunan ko salita ng Panginoon, nung una, wala kaming TV, nagkaroon kami ng black and white. Wala kami sasakyan, meron kaming pedicab. Pero habang nasa pedicab ako, sinasabi ko, magkakapadyero ako. At nagkapadyero naman, biyaya ng Lord. Year 2000, dumati si Padyero. At hindi lang isa sasakyan, many. O, di ba? Dahil natutunan ko, sa kalsada ang mga sasakyan, oy, umuwi ka, pumunta ka sa bahay ko. Pag nakakita ko ng bahay na malalaki, asawa ko na magpapakita ng mga bahay na yan, na totoo talaga na walang imposible sa Panginoon. Dahil walang bagay na hindi natin kaya. Dahil sabi ng Proverbs 10:22, the blessing of the Lord make Doña Sally rich, make Doña Bubot rich, and he had no sorrow, he had no trouble with it. Pag may sorrow, pag may trouble, Lord, hindi sa'yo to. I rebuke that spirit in the name of Jesus. And I declare John 10:10, Lord, naparito ka upang magbigay ng buhay na sagana. At sususugan ko pa yun ng Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added to Doña Sally. Siyempre, adik po ako sa salita ng Panginoon. Adik ako na hindi ko papayag, na hindi ko maranasan ang presence ng Lord sa bawat oras ng buhay ko. Habang nagtatrabaho ako, habang nagre-repack ako, habang dati kasi puro mano-mano kami, hindi kami manufacturer, pero ngayon hindi lang kami manufacturer, exporter, importer, hindi lang kami pang Pilipinas, pang international pa. Pag may nagsabi-sabi, kumusta ang negosyo nyo? Ay, mas maganda kaysa nung isang taon. O kumusta ang buhay mo? Mas mayaman at mas maganda ako ngayon. Kasi kasama natin ng Diyos. May bida sa buhay ko. Walang ibang bida sa buhay ko. Mabait ang asawa ko, gwapo ang asawa ko, matalino ang asawa ko. Maganda rin naman ako. Siyempre, hindi niya ako ibigin kung di ako maganda, di ba? Kaya natutunan ko, tawagin yung mga blessing. Anyayahan ng mga blessing. At sabi ng Panginoon, hindi siya maramot. Kaya sabi nga sa Mateo 7:7, ask of me. O, saan tayo hihingi? And I will be given unto you. Seek me, and you will find me. Tamo, singer pa ako ngayon. Knock the door, and it will be open unto you. For I know everything, even everything you need. Hindi nga lang need ang kayang ibigay ng Lord, wants. Kasi marami akong needs, pero mas marami rin akong gusto. Lahat ng gusto ko, Lord, gusto ko niyan, gusto ko nito. Sabi ng anak, binigay ko na lahat. Buhay ng anak ko, ibinigay ko sa inyo. Ang susi lang, magtiwala ka, manampalataya ka. You can do it because I am with you always. Sabi ng Mateo 28:18-20, basta ko ang salita ng Diyos, ipinamumuhay ko ang salita ng Panginoon, ibinabahagi ko ang salita ng Panginoon, at nararanasan ko buhay, totoo ang salita ng Panginoon. Sabi ng Lord sa Mateo 28:18-20, Sally, sino kausap? Pag nagbabasa ka ng Biblia, ikaw ang kausap. Ibinigay na sa akin ng Ama. Parang kitang-kita ko talaga na nagsasalita siya. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo ka. Bautismo mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at turuan mo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. At tandaan mo, ako'y kasama mo hanggang sa katapusan na sa libutan ito. Kaya saan man ako naroon, ano man ang ginagawa ko, alam ko na rin ang Diyos. Pag gumagawa ako ng mga formula, kamukha nga nito, ito kasi maraming gustong umorder ng aking lipstick. Pag gumagawa ako ng mga formula, hihingi ako ng favor sa Lord. Alam ko, nag-aral ako kung paano gumawa ng cosmetic. Kaso lang, iba pag sa kanya ka nagtiwala. Magugulat ka na lang, yung mapuproduce ko, napakaganda. Ayan, gamit ko ngayon. Napakaganda ko talaga. At lagi ko sinasabi, nagdideklara ako ng maganda sa sarili ko kasi walang ibang magmamahal sa'yo kundi ikaw. Pastora ganda, nag-like na ako niyan, iniintay ko na. Meron parating. Natutunan ko talaga, walang imposible. Nothing is impossible to those who believe in God. At yung pagtitiwala namin mag-asawa, hindi lang siyempre ako. Kaming dalawa nagtiwala, mga anak namin nagtiwala. Kaya yung 6 na anak namin, 5 yung anak namin na talagang yung isa uwi na sa heaven. Yung 5 na yan, lahat sila negosyante. Lahat sila ay talagang may fear of the Lord. Lahat sila ay nag-aaral nga sa Bible School. At isa lang nakita namin, Lord, salamat. Tinawag mo kami, pinili mo kami, hindi para magpayaman lang, kundi para ibahagi ang iyong salita. Maranas, i-attract namin ng wealth.
At kung ano yung sinasabi mo, yun ang darating sa'yo. Kaya yung Numbers 14:28, mineditate ko talaga yan. Yung Deuteronomy 28:1-14, mineditate ko rin yan. Hindi